just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Isa pong mapagpalang araw, mga mahal naming kapatid sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Hesus. We are praying na ano man ang ating ginagawa o kinabibisihan sa buhay, ay ginagawa natin ito na ang Panginoong Hesus ang sentro para masaya nating ginagawa ang mga bagay-bagay. Kasama ko po pala ngayon si Pastor Alfred. Amen. At Gabi po. meron tayong itatanong sa kanya at siya po ay magbibigay sa atin ng encouragement kung ano po ang kanyang pwedeng maisabi patungkol sa henerasyon natin ngayon. So ang tanong, ganito po Pastor Alfred, no? Amen. Marami pong salamat dahil nakuha namin yung oras mo ngayon, Pastor Alfred. So ang tanong ko po, Pastor, bilang isang Kristiyano o bilang isang tatay, ano po ang pwede mong maipayo sa mga bagong henerasyon ngayon? Amen. Bago ko sagutin ang mga katanungan na yan, muli ako po'y mababati sa lahat na mapagpalang araw po. Amen. Saan man kayo sa oras na to. Isang magandang katanungan po sa mga mga kabataan ngayon. Kung ano bang pwedeng maipayo ng isang magulang or isang pastor na nangangalaga na kanyang tupa. Yes, amen. Amen. Tunay nga na ang generation natin ng mga kabataan ngayon ay masyado nang maingay at masyado sa destructive sa lahat ng sa kanyang paligid. Yes. At marami na rin ang naliligaw na landas. Amen. At obligasyon din natin bilang isang magulang na turuan natin sila habang sila ay bata pa. Amen. Yes, Kasi kung tama. wala magtuturo sa kanila, edi ang mundo ang magtuturo sa kanila. Hindi po ba yun? Amen. Ito akong 5 puntos na aking babanggitin sa gabing ito sa araw na to. Unahin po ang una po doon ay dapat unahin po nila ang ating Panginoong Jesus. Yun po ba? Sabi ng Bible sa Colossae, si Kristo ang lahat at nasa Kanya ang lahat. Yun po. Yes, amen. Kaya bilang isang magulang, ituro natin na without Christ, we are nothing. Yun po ba? At ang pangalawa po ay manindigan sa katotohanan sa salita ng Diyos. Kasi if ever na tayong mga magulang, ay wala po tayong panindigan, wala tayong kaalaman sa Word of God. Amen. Ano pa mong maituturo natin sa kanila, yun po. Kundi wala rin silang patutunguhan kung sakali po sila magdesisyon. Amen. At ating pangalalahanin na tayong mga magulang or mga pastor ay siyang naging ehemplo ng kabataan, maging sa mga bagong member ng iglesia. At alalahanin natin na ang nakakabit sa ating pangalan ay hindi lang po kung ano tayo ngayon. Hindi po. Ang nakakabit po natin kung sino, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Tama, Amen? Tama. Amen. Hallelujah. Amen. Dapat meron tayong panindigan sa Word of God as a Christian. Yes. Po, ang pangatlo po ay mamuhay na may kabanalan, bunga ng banal na espiritu. Yes. Amen? Amen. At isa pong halimbawa po sa atin, as a Christian, dapat makita po ng kabataan, po, as a parents, sa loob ng tahanan, maging sa loob ng iglesia, na meron tayong fruit of the Holy Spirit. Yes. Kasi yun That is very important for us. Kasi yun rin yung maging batayan na Pastor Kim, Amen. Sa ating mundo ngayon, meron nagtuturo ng iba't ibang doktrina, pero wala silang hindi sila makakitaan ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Kumbaga walang fruit of the Holy Spirit. Amen. Na makikita sa Kaya pagka sila nagtuturo na pag nakita ang kanilang magawa ay hindi kapani-paniwala. Yes, amen. 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 At bilang mga kabataan, kung makikita ng kabataan yun, hindi tayo maging mabuting ehemplo sa kanila. Yes, Amen? correct. At ang pang-apat po, maglingkod na may kababaang loob. Yes, Amen? napakahalaga din po yun. Kasi ang mga kabataan ngayon, self-centered na po sila sa lahat po na kanilang ginagawa. Kaya tayo as a older generation, dapat maging ehemplo tayo sa kanila as the older generation. Yes. Kasi pagka hindi tayo nakakitaan ng kababaang Amen. loob, amen,
ibig sabihin nun, ando pa rin sa ating yung pride. Yes. Yun po, at si po, isa pong way po na na-idolize natin yung ating sarili. Yes, tama. Amen? Amen. At hindi tayo lumalakad at sa katuwiran ng ating Oo, Panginoon. tama. Amen? Amen po, amen. At ang panguli po ay magtiwala sa plano ng Diyos. Alam mo, Praise napaka-importante ito, Pastor Kim, kasi maraming kabataan ngayon ang laging iniisip nila na dapat mag-aaral sila ng Yes, mabuti, amen. buong lakas silang gagawin. Tama po yun, wala pong problema doon. Pero Yes. dapat alalahanin po din na ang katulad po ng Bible, na magtiwala tayo sa plano ng Diyos. No matter what happens, kung ano man sitwasyon ng buhay nila ngayon, kung ano mang pinagdadaanan nila, mahirap man o madali ang pinagdadaanan nila, may plano ang Diyos sa Amen. buhay ng bawat isa sa kanila. Sabi po ng ating bayani si Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ngunit ang sabi po ng Biblia sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, hindi niya ito malilimutan. Amen. So, ang ano po dito, ang tamang turo sa murang edad ay maging gabay habang buhay. Ang pundasyon sa pananampalataya ay dapat magsisimula po sa tahanan. Yun po ba? Amen. Amen. Yun po tayo as a parents, as a pastor po ng church, dapat po tayo maging mabuting ihip po sa kabataan. At yun na po, Pastor Kim. Praise God, napakaganda pong mensahe ang pinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng ating Pastor Alfred. Amen po rin po. We are praying na sa lahat po ng maabot ng video ito ay meron po tayong nakuhang aral patungkol po sa advice ng ating Pastor Alfred bilang kung ano po tayo na mga bagong generasyon ngayon. So, I am praying na lahat po ng mga kabataan na nanonood, na nawa ay mapakinggan nyo po yung encouragement ng ating Pastor Alfred. Amen. Marami pong salamat and we are praying na nasa mabuti po ang bawat isa. God bless po sa lahat. Sa Diyos na po lahat ng papuris. At God bless po sa lahat. Amen.